Good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. I'm Jessica Riambonanza, one of the Senior Marketing Director dito sa IMG. And now, ang pag-uusapan po natin is about overview ng ating Kaiser. Okay, bakit kaya kailangan natin ng Kaiser? Lahat tayo, bakit kailangan natin ng tinatawag na healthcare? Kasi kung napanood niyo yung unang video natin, we have a two season or dalawang panahon ng buhay ng tao. Ang una is productive years, ang pangalawa is non-productive years. Pag sinabi nating productive years, di ba yan yung panahon na ikaw ay may income pa, malakas pa tayo, at may time ka pa talaga, kasi nasa age 20 to 60 years old ka pa. Then, kung naniniwala ka naman na mabubuhay ka pa ng matagal, talagang darating ang time na mapupunta tayo sa tinatawag na non-productive years. Yan yung nasa age 60 to 100 years old ka na. Ngayon, ang question po, bakit kailangan ulit natin ng tinatawag na healthcare? So, kung naniniwala ka na ikaw ay anytime pwedeng magkasakit, 'di ba, kahit nasa productive years ka, lalo na po pagdating ng non-productive years. Ang tanong naman dito, sino ang sasalo sa lahat ng mga hospitalization bills mo? Alam naman natin kung gaano talaga kamahal pag na-hospital. Kaya nga laging sinasabi, health is wealth. Ngayon, kung ikaw ay nasa productive years ka and wala ka pang healthcare na napaghandaan, kahit short term, di ba? Paano na pagdating mo ng non-productive years? So, yan na yung time na mas marami at naglalabasan na yung mga sakit natin, di po ba? So, ang mangyayari lang sa atin, dalawa lang talaga. Either magiging pabigat ka sa mga anak mo at ibang tao kasi wala po talaga tayong napaghandaan. Or either magiging suporta ka at blessings naman sa mga ibang tao at sa mga anak mo kasi may napaghandaan ka. And anong healthcare kaya ang po-protect sa'yo hanggang sa pagtanda mo? Yung po-protektahan ka ngayon na malakas ka pa, na nasa productive years ka, hanggang sa pagdating ng non-productive years mo. Kasi tingnan po natin ha, kung gusto mong maputol ang poor cycle sa family mo, paano mo siya mapuputol? Kung ang mismong pinaka-importante na dapat nating i-build is hindi mo ma-build. No, imagine kung wala kang healthcare hanggang sa pagdating mo ng non-productive years, mahina ka na at wala ka ng sweldo. So, sino ang aasahan mo? And, of course, ito pa po, there are three major financial problems sa buhay ng tao. Walang exempted ha, basta tao ka, lahat tayo dadaan dito. Ang una, what if I die too soon? So, paano po kung tayo ay mawala ng maaga? Sino yung mag-aalaga sa family natin? Lalo na kung ikaw ay isa sa breadwinner ng family. Ikaw lang yung inaasahan ng family mo. At may mga anak ka pa na nag-aaral. So, paano na sila? Yung mga anak mo na nag-aaral. 'Di ba? Handa ka na ba? Pag anytime, pwede tayong kunin ni Lord. Pero naniniwala ka rin na anytime, hindi natin alam kung kailan tayo pwedeng kunin ni Lord. Kaya nga, who will take care of your family kung tayo ay biglang kunin ni Lord? And, ang pangalawa naman natin is, what if magkasakit tayo? Ito matindi. Kasi pag nagkasakit tayo as a breadwinner sa family, iisipin talaga natin sino na yung kakayod sa pang-araw-araw natin. And ang mabigat, sino yung sasalo sa mga hospitalization bills mo at magbabayad. So, kanino ka ngayon aasa kapag ikaw ay nagkasakit? At saan ka kukuha ng mga pangbayad mo sa hospitalization? And pangatlo naman natin na problema, what if naman kung mabuhay tayo ng matagal? So alam ko, ito yung pinakagusto mo, ang mabuhay ng matagal. Kaya lang, problema pa rin siya. Bakit? Sino naman ang mag-aalaga sa'yo pag ikaw ay nabuhay ng matagal? So, kanino ka aasa pagtanda mo? Kasi sa pagtanda natin, again, ulitin ko,
Doon sa non-productive years, yan yung time na wala ka ng income, mahina na tayo, at doon din naglalabasan yung mga sakit natin. O di po ba? So, ngayon, anong healthcare ang kayang i-provide sa tatlong problema na to para masolusyonan yung tatlong problema mo? May alam ka na po ba kung anong healthcare ang sasagot sa tatlong problema mo na yan? Okay, may iba't ibang klase ng healthcare ha. May tinatawag tayong short-term healthcare. Yan yung traditional HMO na binibigay ng company. No? Ang short-term healthcare, renewal is not guaranteed if with high claims. So, ibig sabihin, kahit ilang milyon pa ang nahulog mo dyan, no, hindi yan babalik sa'yo. Okay, bakit? Renewal is not guaranteed eh. Walang babalik sa atin ni piso. Then yearly increase of premium until age 60. So habang ikaw ay nagkakaedad pa, of course, mas tumataas din yung bayarin mo dyan. And generally, no insurance coverage. Wala po yung insurance coverage. Kundi healthcare lang talaga siya. No return of premiums for non-utilization. And of course, cover ka lang niya until age 60 years old. Imagine, pag wala ka na sa company, nag-retire ka na, kung saan naman naglalabasan na yung mga sakit mo. Kailan nga naglalabasan yung mga sakit natin? Di ba pag tayo ay senior na, pag tayo ay tumatanda. So, kung kailan ka naman nag-retire, doon naglalabasan ang mga sakit mo, doon din naman hindi ka na-covered ng traditional HMO mo sa company. Then, of course, hindi din siya flexible at hindi din transferable. Ngayon, ano naman yung tinatawag natin na long-term healthcare? So, ang long-term healthcare, yan yung 3-in-1 savings program. Unang-una kasi, fixed na yung premium niya for 7 years. Pangalawa, with insurance coverage pa siya. So, bukod sa may healthcare ka, may insurance pa siya. May kasamang insurance, then with the return of premiums up to 85% of contract price for non-utilization. So, ibig sabihin, magkakaroon ka pa ng saving in investment program. Ulitin ko, may insurance na siya, may healthcare pa siya, and of course, magkakaroon ka pa ng savings and investment program. Covers beyond age 60 with long-term care yields. So, ito yung healthcare na ika-cover ka ngayon hanggang sa pagtanda mo. O abutin ka man ng 100 years old, di ba? Ika-cover ka pa rin niya. Sasamahan ka pa rin niya. Then, reinstatement within 2 years of lapse policy. So, ang kagandahan sa long-term healthcare natin, kahit abutin ka ng 2 years na hindi makapaghulog, balikan mo lang siya after 2 years, andun pa rin yung unang-unang hinulog mo. Hindi po yun mawawala. So, may leeway grace period tayo within 2 years ha. So, napakatagal na po nun. And lastly, transferable to primary beneficiary. So, yan yung long-term healthcare natin. Pwede pa siya ma-transfer sa mga primary beneficiary natin. And of course, ulitin ko, the long-term healthcare na meron tayo is unang-una, 3-in-1 savings program po siya. Kasi meron ka ng healthcare, may investment ka pa, may insurance ka pa. Kaya yung tatlong problema natin sa buhay natin, sagot na ng ating long-term healthcare. And of course, ikaw ngayon may kilala ka bang long-term healthcare na nasa kanya ang lahat? Nasa kanya ang lahat ng solusyon na magiging problema natin. Okay, sa amin, we have a Kaiser, Ultimate Kaiser Health Builder. Ang Kaiser natin is nakadesign na 7+13 kasi only 7 years ka lang magsisave or magsasacrifice and another 13 years for growing period ng pera mo. Naka-fix na yung babayarin mo and of course, ito yung mga benefits natin kung mababasa mo. Marami na tayong benefits habang ikaw ay nagsisave sa Kaiser.
during saving period yan ha, ang dami mo ng mga benefits. Paano na pag after saving period? Mas dumarami pa yung mga benefits natin. And of course, yung Kaiser natin, Ultimate Kaiser Health Builder is naka-age bracket yan. Kung titingnan natin, 10 to 40 years old, pwede ka sa plan na pinakamababa hanggang sa pinakamataas. So, mas advantage pala pag habang bata pa tayo is nagsisave na tayo. Kagaya ko, I started Kaiser at the age of 23 years old. So, yung monthly ko lang is nasa 2,647. Kasi ang kinuha ko is Key 45. Kung titingnan natin, 88 pesos per day lang po yung Key 45 na Kaiser natin. Kung nasa age 41 to 50 years old ka naman, pwede ka naman sa Key 60 na plan hanggang sa pinakamataas. Kung nasa 51 to 60 years old ka, pinakamababang plan na pwede mo makuha is Key 75. Pero ang pinaka-highly recommended talaga namin is Key 100. Bakit? The more kasi na malaki yung sinisave mo or plan na kinuha mo sa Kaiser, the more syempre na mas malaki ang maturity value ng pera mo at malaki din ang hospitalization na cover sa'yo, and of course, yung ating tinatawag na life insurance, mas malaki din. So, ano yung plan na gusto mo dyan? Kung ako tatanungin, mas maganda po talaga yung malaki na plan. No? And, of course, ngayon naman, marami kasi sa atin na problema talaga sa monthly. Ma'am, hindi ko kaya yung monthly. Okay? So, we have IMG and Kaiser Protection Strategy. Focus on 1 month initial premium. Your weekly income commission will provide the rest. Di ba kung nanood kayo sa mga unang video natin and naka-attend kayo sa mga online webinar natin, di ba may business side naman tayo dito na pwede talaga nating hulugan yung Kaiser natin na hindi tayo humuhugot sa sarili nating bulsa or sarili nating pera. So, kung gusto nyong gawin yung business side natin para mag-increase ng cash flow, ito ang strategy na tinutulong namin sa aming mga member. At ginawa ko rin dati, syempre, kasi hindi ko rin kaya mag-save monthly. Kasi napakaliit lang din naman ng sinasahod ko dati. So, we start, no, January for 2,941. Okay? So, first payment of the month lang muna. Ngayon, in-skip natin yung 3 months para magawa natin yung business side or pag-increase ng cash flow. Of course, kung ginawa talaga natin yung business side or pag-increase ng cash flow, after 4 months, pwede mo nang matuloy-tuloy yung hulog mo sa Kaiser. Bakit? Kasi yung Kaiser natin, may tinatawag tayong leeway grace period na 2 months to 2 years. Ibig sabihin, hindi ka man makapaghulog ng 2 months, 3 months, and 2 years, pwede mo siyang balikan at tuloy-tuloy na hulugan yung Kaiser mo. Ayan. Then, ngayon, sa solid financial foundation natin, di ba sabi mo, naniniwala ka na kailangan mo talagang mabuild yung solid financial foundation mo para maputol yung cycle or poor cycle sa family nyo. O tandaan mo, pag wala ka nito, wala ka ng 5 blocks na yan, alam mo na kung ano yung pwedeng mangyari sa atin pagtanda. Di po ba? Ngayon, naniniwala ka na yung 5 blocks na yan, kailangan talaga ma-build ng lahat. So, kung titingnan natin, if you have Kaiser pala, solve na yung 3 dyan na blocks. Check na yung healthcare mo, na matatawag nating short-term and long-term healthcare kasi you have a Kaiser, and check na din yung life insurance mo, may protection ka na din, di po ba? And lastly, check na din yung investment mo. So, ibig sabihin, magkasakit ka man, walang problema, may Kaiser ako. Mawala man tayo, or mawala ka man ng maaga, walang problema, may Kaiser ako. Diba? Then, lastly, mabuhay man tayo ng matagal, walang problema, may investment ako na siyang magpapakain sa akin o yung pera yung nagtatrabaho para sa akin. Kaya, makikita natin, the best talaga ang healthcare na meron tayo.
And of course, nasa sa inyo yun kung iti-take action nyo po siya. No, basta kami, andito kami para magbigay ng kaalaman at assessment sa inyo. Once again, I'm Jessica Riambunansa, one of the Senior Marketing Director dito po sa IMG. Thank you sa panunood at paglaan mo ng time para matuto.